Siguro may mga 7 hanggang 8 buwan na lang ho yan, mga kababayan. Ano, 7 hanggang 8 buwan na lang ho, lalabasan na ho. Lalabasan ng, hatol doon sa kanyang asylum. Kayo na naman, yan na naman kayo, eh. Oh, tapos ang maliligayang araw ni Harry Roque kapagka gano'n ho yung nangyari, mga kababayan, ha. Eh, tapos na ho, mga bossing. Bakit? Alam naman po natin ang magiging ano niyan, hatol niyan. Oh, mapapauwi at iuuwi at dadalhin ho sa Pilipinas si Roque. Bakit? Kasi yung mga pinagsasabi niya na dahilan niya doon sa kanyang paghingi ng asylum ay kasinungalingan. Hmm, kesyo daw ho sa ano lang, sa pagsuporta kay dating Pangulong Duterte kaya siya inigipit o ginigipit ng pamahalaan ni Bongbong Marcos. Pero ang totoo ho, eh, wanted siya dahil doon sa Pogo, 3 beses nakita. Oh, nakitaan ng koneksyon si Roque. Unang-una yung mga papeles nandoon sa Pogo, pangalawa yung mga bank accounts nila nandoon sa Pogo, pangatlo yung in-check na nawawala, na wanted nandoon sa bahay nila, doon sa Benguet. Kumpletos rekados. Yung pagkaka-connect ni Roque sa Pogo, yun ang dahilan at human trafficking yung kaso, 'di ba? Sabi ni Jerry Oriñon, kaya tawag sa kanila tanga at bobo at uto-uto. Grabe ka naman magsalita, boss. Nirerekta mo naman yung mga DDS, masakit ka naman magsalita pala. Oh, tuloy. Yan o talagang sinasabi mo na lahat ng issue tungkol sa kalusugan ng presidente ay off the record. Sa tingin ko, mali ka dyan. Eh, ano ang tama? Siya na naman ang tama. Ano, uulitin ko, Roque, ha? Yang kapal ng mukha mo nung hinihingan ng, nung hinihingan ng drug test si Pangulong Duterte dati, ha? Hindi niyo ginawa, wala kayong ginawa, 'no? Bagkus ang sabi niyo pa doon sa mga, humihingi ng drug test, mga bossing, ay ano daw ho, kumbaga walang walang sino man ang makapag-uutos sa dating pangulo na magpa-drug test. Oo, ganyan ho yung sinabi nila. Anyway ho, mga bossing, alisin ko na ito si Roque, 'no, naaasiwa ako sa mukha, naku gano'n ho, oh. Gano'n yung uso, eh, oh, para susupa susupa yung kumbaga parang, "Bahala kayo diyan." Ngayon naman ho, mga bossing, yung mga DDS, alam niyo kung sino ang binibira? Eto pong si Congresswoman Beatrix Luistro. Oh, ini-issue ho siya, mga boss chipamo sir, doon daw po sa kesyo mga overpriced na cat eye o mga cat eyes daw po doon sa, kalsada, mga boss chipamo sir. Ayan, oh, ini-issue. Alam niyo ho, yung mga DDS kasi o kung sino man, 'no, yung mga natatakot, may napapabalita kasi na ano, may napapabalita na kandidato itong si Luistro sa susunod o sa pagiging, DOJ. Oo, 'no, kaya ngayon ang kailangan nilang gawin gibain ng gibain. Eh, bakit kapagka eto naging DOJ, eh, parang biruin mo ombudsman si Remulla tapos eto naman ang Department of Justice. Oh, naalala niyo ho yung kay Boying Remulla, bago maging ombudsman si Boying Remulla. Addictus Rex, nandiyan ka pala. Shout out sa'yo, boss. Oh, oh. Naalala niyo ho, yung kay dating secretary ng DOJ, Boying Remulla, na ngayon po ay ombudsman na. Bago maging ombudsman ho, mga kababayan, ano ginawa nila? Pinagtatadtad ng mga kaso, ng kung ano-anong mga kaso. Oo, di ba? Para ano, para maging ano 'yun, para maging harang 'yun at hindi matuloy ang pagiging ombudsman. Eh, kaso ho natuloy. Kaya nga sabi, ni ano yung maliit na attorney, yung pandak na attorney, eh, kung ako maliit 'to ano pa tawag mo dun? Eh, 'pag si Boying ang nanalo, 'pag si Boying ang naging ombudsman, paktay tayong lahat. Kaya same thing lang din po ang ginagawa nila kay Congresswoman Beatrix Luistro, sirain.
Ano? Huwag maging DOJ. Bakit? Dahil kapag ka naging DOJ, itong si Congresswoman Beatrix Luistro, aray ko po, paktay na naman sila, mga bossing. Sabi ni Malu Siron, Claire o Luistro ang pwedeng DOJ. May case silang dalawa. Oho, lalo na ho ito mga kababayan, napakagaling hong mag-explica niyan. Tsaka yung talagang mga meron siyang mga gustong mahuli, makuha, no, sa mga sariling bibig nila. Magaling ho tong mag-series of questioning ho, mga bossing. Talagang alam mo kung saan papupuntahan niya. Mapapaamin at mapapaamin. 'Di po ba? Ayan oh. Hmm. Tinatadtad ho na nila ng complaint, tinatadtad o tatadtarin na nila ng kaso itong si Luistro para wag lang matuloy yung pagiging Department of Justice. Matunog na matunog ho kasi matunog na matunog. At kapagka eto nga ang naging DOJ, wala. Yung mga DDS ho, lalo talagang paktay tayong lahat. Ganun talaga mangyayari ho dyan, mga boss. Sabi ni Jerry Oriñon, no? Galing yan. Si Congressman Luistro. Very smart yan. Totoo ho. No? Pati nga yung doon sa mga question and answer doon sa mga ni BP Sara eh. Eto din ho, mga bossing. Ang dumali. Oh. Kaya, ano pa gagawin natin? Sirain natin na sirain para hindi pumasa, para hindi maging credible, maging DOJ. Di ba? Simple lang ho mga kababayan. Iisa yung kanilang mga pattern, iisa yung kanilang mga style. Sirain ng sirain. Sabi ni Addictus Rex, yes or no? Anong yes or no? Asan ba yung sinasabi ni Addictus Rex? Silip lang ako at sleep na ako. May duty tayo bukas, sabi ni Ma'am Angelita Marcos Almondia. Shout out po sa inyo. No? Lalo na pag malaki na, English na, di na maintindihan ni Lustay. Gusto niya yung madaling tanong. At kanya yung may preskon. Naku, pagka ho nagpapapreskon yun, nagkukwento lang ho yun, mga bossing. Pagka ho nagpapapreskon si Vice Presidente, mga kababayan, tipong kwentuhan lang ho yun. Yung tipo bang patungkol doon sa kanyang buhay, ganun lang. Kala lang ho natin patungkol doon sa mga sasagutin na mga issue sa kanya. Pero kapag yung pinanood mo na, ay nako po, ikukwento niya lang yung buhay niya. Kagaya nung huling press conference, di ba? Oh.